Si Anthony Davis ay isang matatawag na mahusay na manlalaro sa panahon ngayon ng NBA, isang maaasahan para sa koponan na Los Angeles Lakers sa tabi ni LeBron James. Kamakailan lang nilinaw na nais daw ng mga head coach na kanyang nakakasama ay gustong mag-shoot ng mas maraming 3-pointer si Anthony Davis. Noong 2015 sinabi na ni Alvin Gentry na nais niya na si Anthony Davis ay mag-shoot din ng 3-point shot. At itinaas din ito ni Frank Vogel noong 2021 na humingi siya kay Davis ng hindi bababa sa 5 threes bawat laro, at ngayon naman, mas lalo pang itinaas ni Darvin Ham na nais umano niya na makita si Davis na pumutok ng mga 3-point attempt sa bawat laro. Ang bersyon ni Davis na nag-shoot at gumagawa ng 3 points ay marahil ang pinakamahusay na manlalaro ng NBA, dahil bukod sa magaling na center may kakayahan din sa 3-point shot. Noong 2020 playoffs, nang hindi sinasadyang naging parang Kevin Durant ang center na si Anthony Davis sa loob ng 2 buwan. Si Davis ay bumaril ng 38.3% sa ilalim lamang ng 3 3-pointers kada laro noon sa Orlando Bubble upang sumama sa 49.6% na marka sa kanyang mid-range. Nakuha ng Lakers ang kampyonato bilang resulta, kaya naman ang kanyang mga coach ay patuloy na nagsisikap na muling likhain yun. Masasabing si Davis ang pinakamalaking banta sa kasaysayan ng NBA at isang nakamamatay na pangkalahatang scorer malapit sa basket, na bigyan ng manlalaro ng isang jump shot at siya ay magiging epektibong hindi mababantayan. Sa kanyang karera sa NBA, siya ay merong 30% 3-point shooter, bumaba siya sa 23.8% sa nakalipas na 3 season. Nakagawa lang siya ng 37.5% ng kanyang mid-range sa nakalipas na 3 season din. Ang desisyon na gawing halos full-time center si Davis ay nakatulong sa paglansad ng Lakers sa Western Conference Finals noong nakaraang season. Ngayon sa posisyon ni Christian Wood at Jackson Hayes sa taong ito, nagkaroon ng mga nakakagulat na bulong-bulungan tungkol sa paglalaro ni Anthony Davis ng higit pa sa power forward. Isa sa maaasahan ng Dallas Mavericks itong si Luka Doncic, kaya todo ingat talaga ang koponan sa kalagayan nito. Samantala naglaro lamang si Luka Doncic ng 5 minuto sa exhibition game ng Dallas Mavericks laban sa Real Madrid noong Martes. Dahil ito sa isang medyo nakababahala na pinsala na kanyang iniinda. Bago pa man magsimula ang laro, inihayag na ng Mavs ang kanilang plano na limitahan lang ng oras ang paglalaro ni Luka Doncic dahil nananatili silang nagbabahala sa kanyang injury. Siya ay iniulat na nakikitungo ngayon sa isang kaliwang calf strain, at habang gusto niyang maglaro ng higit pa, iginiit ng Dallas ang 5 minutong limitasyon lamang. Anumang pinsala kay Luka Doncic ay nagdudulot ng maraming takot at alalahanin sa mga solidong Dallas dyan. Sa 2023 hanggang 2024 season ng NBA na 2 linggo na lang ang natitira, tiyak na hindi ito magandang panahon para mapanatili ang anumang makabuluhang pag-urong sa kalusugan. Inaalam pa kung paano makakaapekto ang injury sa partisipasyon ni Luka Doncic sa kanilang mga nalalapit na practice at nalalabing preseason game laban sa San Antonio Spurs. Ngayon sinigurado muna ng koponan ang kalusugan ni Luka Doncic upang hindi ito maging hadlang sa papasok na season.